Alam nyo mga kasubaybay, sa nangyayari ngayon na digmaan sa gitnang silangan, diyan sa Iran at Israel, US, at iba't iba pang mga bansa sa kanilang paligid na idinadamay ng Iran. Alam nyo mga kasubaybay, sa tingin ng inyong kasubaybay, kapag ang digmaan ito ay lalong lumawak, lumaki, at mas marami pang idinamay ang Iran. Alam naman natin ang Iran talagang ang gusto niya guluhin ang buong Middle East. Sapagkat nakikita natin na ang mga karatig bansa nila ng Iran, hindi naman nakikipagdigma sa kanila. Bakit binubumba nila? Galaw terorista sila talaga. Yung mindset nila ay talagang terrorism. At kung ito'y magpapatuloy at lalawak, paalam nyo sa tingin ng inyong mga kasubaybay, sa banda-banda roon pa, sabihin ng mga siguro mga 5 taon pa, ayon lamang sa mga napapanood na balita ng inyong kasubaybay tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Kung totoo ang sinasabi ng mga eksperto at napatunayan na nga yan na ang Pilipinas ay isa sa may pinakamalaking deposito ng langis sa mundo. Alam niyo mga kasubaybay, kung magkaroon man ng digmaan, malaking digmaan, sabi nga regional, na digmaan sa gitnang silangan, ang panalo dito ay ang ating bansa. Kung tayo lamang ay magkakaisa at magtutulong-tulong sa paggawa ng paraan sa pag-unlad ng ating bayan. Alam niyo mga kasubaybay kung bakit nasabi ng inyong kasubaybay? Alam naman natin, napapanood nating lahat, na ang ugat ng digmaan ay tungkol sa langis. Sabi nga ay ang Strait of Hormuz ay diyan dumadaan ang malaking porsyento ng mga langis o krudo na dinadala sa parting Europa at Asia. Na yun ay naaantala dahil sa nangyayaring digmaan. Ngayon alam nyo mga kasubaybay, sa tingin ng inyong kasubaybay, ang Pilipinas ang panalo Alam nyo ba kung bakit, kasubaybay? Sapagkat alam natin na ang mga nakaraan pang taon ay nababalita na ang Pilipinas nga ay magtatayo ng mga malalaking refinery. At alam ko nga pumasok na dito sa ating bansa ang mga bansang Saudi, US, at iba't iba pa na mga bansa pumasok na para hukayin yang langis na sinasabi diyan sa West Philippine Sea. Alam naman natin yan At ang sinasabi ng ating gobyerno, mapapakinabangan to mga sa taong 2030, 2032. Ang alam ko ay magagamit na yan. Anong taon na ngayon? Di ba magto 2027 na tayo sa next year. Kaunting panahon na lang ang ating inaantay. At sabi nga sa huli, yung nangyayaring digmaan sa gitnang silangan, matatakpan yan ng ating bansa kapag ang lahat ng mga refinery na ipinatatayo sa kasalukuyang panahon ay gumagana na. Hindi na tayo mamumroblema sa langis. Baka mangyari nga, di ba sabi ng mga eksperto pwedeng ang Pilipinas ang maging isa sa pinakamalaking supplier sa buong mundo ng mga gasolina, krudo, langis. Di ba alam naman natin yon? At nababalita, ayon lamang sa mga nababasa ng inyong kasubaybay sa mga Facebook, sa mga bali-balita, napapanood sa YouTube at Facebook. At yun ay kitang-kita naman natin totoo yun. Lamang, tulad ng malimit na sinasabi ng inyong kasubaybay, paano natin makakamit ang kaunlaran ng ating bansa? Magkaisa lang tayo. Sabi nga ang isipan natin
dapat ay sa ikaunlad ng ating bansa, hindi yung sa ikawawasak, katulad ng ginagawa ng ilan. Sira dito, sira doon. Hindi yun mabuti, lalo kung ikaw ay isang kilalang politiko dito sa ating bansa. Mapangwasa ka lang para sa inyong kasubaybay, mapangwasa ka. At ikaw ang balakid sa pag-unlad ng ating bayan. Yun lang yun. Unawain man nating mabuti o intindihin nating mabuti ang ginagawa ng mga taong yan. Sila yung mapangwasak, sila yung pumipigil, sila yung ayaw umunlad ng ating bansa at ang gusto nila, alipinin muli tayo ng bansang mapang-alipin. Bansang nagnanasa, nasakupin ang bansang nananahimik. Yun lang yun. Bansang ayaw ng kaguluhan. Bansang gustong mabuhay lamang ng mapayapa sa kanilang sariling bansa. Yan ang Pilipinas. Anong ginagawa ng bansang mapang-api, mapanakop, mapang-alipin? Gusto tayong alipinin, gusto tayong sakupin, na yan naman ay sinusuportahan ng ilang tiwali na nasa gobyerno. Sinusuportahan pa nila yung mga bansa na nagnanais na tayong muling alipinin. Kilala ninyo kung sino yung taong yun na ang gusto, pasakop tayo. Kung hindi ka ba naman isang tao na turang sinasabi mo na ikaw ay magaling, ang layunin mo alipinin muli, pumasok muli ang Pilipinas sa pagiging alipin ng bansang makapangyarihan. May pa-survey pa ka pa, kuno. At ang isa pang nakakatuwa naman, marami rin sumusuporta. Napanood ko sa social media. Kung hindi ba naman itong mga taon to nagsasabi gusto nila ng pag-unlad, pag-asenso, gusto ba ninyo? Gusto nga ninyong unahin yung wasakin nyo ang bayan, tapos hahanapin nyo yung asenso at pag-unlad at kapayapaan? Kayo nga anong klaseng isipan kayo meron? Yung bang pagwasak papunta sa kapayapaan, hindi lalong pagulo yun. Pero yung pakikipagkaisa, yun ang papunta sa kapayapaan. Aba paganahin naman ninyong inyong isip. Alam niyo yung nasa gobyerno, yung mga taong yan, unawain yung mabuti. Pinagsisigawan nila kapayapaan, pagkakaisa. Pero ang ginagawa nila, kabaligtaran. Hindi ba patalsikin ang Pangulo? Hindi ba? Tuwan-tuwa nga sila pagka nababalitaan nila kahit piki na ang ating Pangulo ay may karamdaman, kuno nasa ospital, kuno nasa sasabihin ninyo kapayapaan. Kayo nga ang nagsisimula ng pagwasak. Yun lang yun, intindihin natin mabuti. Bawat Pilipino, unawain mabuti. Yung nagsisigaw-sigawan diyan na kahit sa social media, ang gusto nila ay kapayapaan, kaunlaran. Pero ang ginagawa nila, pagwasak. Ano ba ang daan para sa kaunlaran? Pakikipagkaisa, pakikipagtulungan. Na yun naman ang ipinananawagan ng ating kasalukuyang Pangulo. Di ba kayo nag-iisip? O may isip man kayo, hindi naman ninyo ginagamit. Mahirap yun. O ginagamit man ninyo, mas pinipili ninyong gamitin sa hindi mabuti. Ewan ko sa inyo. Alam niyo mga kasubaybay, tulad ng sinasabi na inyong kasubaybay, sa mga nakaraang video, hindi ako sumusuporta dahil sa pangalan ng isang politiko, kung hindi dahil sa mabuting ginagawa. Yun lang yun. Sana ganun tayong lahat ng mga Pilipino kung ang hangarin natin ay ang pag-unlad at pag-asenso at kapayapaan ng ating bansa. Makipagkaisa tayo sa kung sino ang nasa gobyerno na mabuti ang ginagawa. Tulad ng ating Pangulo. Aba naman. Okay. Sa totoo lang, nakakainit man ng ulo. Pero natatawa lang ang inyong kasubaybay dahil sa nagpapakilala nga kayong gusto ng kapayapaan pero kaguluhan ng inyong pinanawagan. Anong klase kayo? Parang niluloko nyo inyong sarili.
Yun lang yun. Unawain nating mabuti kung ano anong nangyayari sa ating paligid. Ano ang tama, ano ang dapat gawin para sa pag-unlad. Yun lang yun. Hindi ang iniisip natin, magtagumpay tayo sa layunin natin na hindi naman mabuti. Yun na lang manawagan ka para sabi nga para pababain ng Pangulo hindi na mabuti. Pansarili mo lang yan. Muli mga kasubaybay, patuloy na subaybayan ang aking Facebook page at YouTube channel. Muli, bye-bye.